Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Dahan-dahang idinidiin ni Melissa ang kanyang harapan mula sa ibabaw ni Alex. Pikit matang nanamnam ng magandang ginang ang paghagod ng kahabaan na yon ng binata sa loob ng kanyang harapan. Nakakapanghina ang bawat kahabaan ng binata na nakapasok sa kanyang harapan. Tutok naman ang mga mata ng mabogli ng binata sa maamong mukha ng nakapikit na nobya. Parang ayaw na niyang ipikit ang kanyang mga mata at ibig na matunghayan ang lahat ng mainit na reaksyon ng magandang babaeng kaniig. Sinasalubong na yun ni Alex ang mahinang galaw ng katipan. Batid niyang lubhang napakasarap ang bawat hagod ng kanyang malaking bagay sa bawat pader ng kaloob-looban ni Melissa, dahil ganoon din ang kanyang nararamdaman. Mamaya pa ay medyo lumalakas na ang paghinga ni Melissa. Tanda ng tumataas na naman ang nararamdamang bogli sa katawan. Maririnig mo ang mahinang panaghoy. Kahit na halos umusok na sa bogli ang katawan, ay pilit na pinipigilan ni Alex ang namumuong at nalalapit na pagputok ng bulkan, dahil determinado siyang paligayahin palalo ang pag-iisang katawan nila ng sinisinta upang maalala ng ginang kung gaano siya kagaling. Gusto ng binata na malasap muli ng babae ang kanyang mainit na pagkalalaki upang hindi na siya layuan nito. Para namang idinuduyan ang pakiramdam ni Melissa habang dahan-dahan siyang inaakyat muli ng binata sa kalangitan. Pikit ang mga matang nilalasap ang muling pagdugtong ng kanilang mga kasabayan. Ayaw niyang ibuka ang kanyang mga mata dahil baka magising siya at malamang nananaginip lamang siya. Ayaw niyang maputol ang mga sandaling ito na bagamat alam niyang kasalanan at ayaw na niyang maulit muli, ay lubhang nakakalunod ang sarap na gusto niyang namnamin. Kahit ayaw na niyang gawin ang dahan-dahan nilang paggalaw, ay unti-unti nang bumibilis. Nakalapat ang mga kamay ni Melissa sa dibdib ng binata habang pabilis ng pabilis ang paggalaw nito sa katawan ng kalaguyo. Hawak-hawak naman ng binata ang balakang ng ginang upang giyahan ito sa pagtaas at pagbaba. Pigil na pigil ang mga bulong ni Melissa habang papalapit na ang kanyang pagsapit sa ikalawang Gloria. Gigil na rin ang binata. Umaapoy na ang mga mata nito habang nakatuon ang atensyon sa itsura ng kaulayaw. Batid niyang malapit na si Melissa. Madiin at malakas na rin ang pagsalubong ng binata sa harapan ng Mrs. ni Mike. Namumuti na ang kanilang mga mandirigma dahil sa walang humpay na pagtagas ng mga nektar. Pagtagas ng nektar ng babae, at ang sauli ay ang pagsabog ng kakaibang bomba ng nobya. Mangiyak-ngiyak na taghoy ni Melissa. Muli ay bumuhos ang buong emosyon. Kasabay ng sarap ay parang malunod ang babae sa samot-saring nararamdaman na sumabay sa pag-agos ng likidong yun. Napaluha si Melissa. Parang sinlakas ng baha sa ilog ang pagragasa ng kanyang damdamin. Ang pangungulila sa binata, ang takot, konsensya, kalungkutan. Napamulat ang kanyang mga mata. Nakatitig si Alex sa kanya
Bakas ang bogli sa mukha ng binata. Galit, galit ang may bahay. Binura niya bigla, sabay sampal. Isang malakas na sampal ang pinakawalan nito na tumama sa pisngi ni Alex na naistatwa ang binata. Hindi maintindihan kung bakit ganun ang reaksyon ng nobya. Matapos niya itong ihatid sa alapaap, hindi napigilan ni Melissa ang sarili dahil nang magtama ang kanilang mga paningin ni Alex. Habang pumuputok ang bulkan ng ginang, ay naalala niya ang itsura ng binata noong mahuli niya itong may kaniig na ibang babae. Ganun na ganun ang ekspresyon ni Alex habang siya ay gumagalaw sa likuran ng isang babae noon. Ang bogli sa itsura ni Alex na ibang-ibang pakaramdam habang may kasiping ay tumatak sa isipan ni Melissa. At iba yung sakit ang kanyang nararamdaman sa tuwing naaalala niya ang eksenang ito. Sandaling nagulat naman si Alex, pero hindi nagpatinag ang pinata habang nakasalpak pa rin ang kanyang higanting bagay na yon sa kaloob-looban ng ginang. Ay alam niyang mangingibabaw pa rin ang pagmamahal ng ginang sa kanya. Mahal siya ni Melissa. Nasabi na ng ginang ito sa kanya. May pag-asa pa. Ito ang pinanghahawakan niya. Grabe ka, Alex. Hagulgol ng ginang. Nakatitig ito ng matalim sa nobyong katalik. Baka sa mukha ng magandang babae ang paninibugo. Hinapit naman ng nobyo ang kasintahan at niyakap ng mahigpit. Patuloy pa rin humahagulgol si Melissa habang nakabalot siya sa bisig ng binata. Kahit ganun pa man, ang tagpo nila sa kasalukuyan ay nanatili pa rin matikas ang sandata ng binata na nakasuksok sa kaloob-looban ng ginang. Mahigpit din ang pagkayakap ng lagusan ng babae sa mahabang bagay at mataba na yun. Habang mahigpit silang magkayakap at magdadugtong ang katawan, ay marahang hinalikan ni Alex ang leeg ng nobya. Sabay bulong ng, "Patawarin mo na ako, mahal. Magpapaliwalag ako kung bibigyan mo ako ng pagkakataon." Sabay ginamitan ng ladi ang maputing tenga ng ginang. Napabulong naman ng mahina ang may bahay. Tanda ng tinatabla nito sa pagpapainit ng nobyo sa kanya. Hindi alam ni Melissa kung patuloy pa rin ba siyang babawin ang galit na nararamdaman o ibabawin ang ilig na nararanasan. Patuloy namang niromansa habang pinapatahan ng binata ang kasintahan. At ang sumunod ay dahan-dahang pinabulong ni Alex ang kanilang mga katawan habang nanatiling magkayakap at magkadugtong ang kanilang katawan upang ang binata naman ang pumwesto sa ibabaw sa katawan ng kasintahan. Nagpaubaya na lamang ang ginang sa gustong mangyari ng nobyo. Wala na siyang lakas na tumanggi. Lalo pat 2 beses na siyang dinala ng binata sa kalangitan. Inangat ni Alex ang sariling katawan at pinagmasdan ng maang mukha ng mahal na nililiyag. Medyo nahirapan naman siya sa kanyang posisyon dahil nakasuot pa rin siya ng pantalon at panloob, kaya hindi siya makaluhod ng maayos. Kahit ayaw ng binata na tanggalin ang pagkakasuksok ng kanyang kakaibang bagay na yon sa kaloob-looban ng nobya, ay napilitan siyang bunutin ito upang mabilis na maitanggal ang kanyang sagabal na panloob at pantalon. Nagmamadaling tuwayo ang binata at marahas na ibinaba ang mga saklot sa baba at sabik na bumalik sa kanyang nobya. Nakabuka ka naman si Melissa dahil punit na ang kanyang panloob at lukot na
Nakataas sa kanyang bewang ang kanyang skirt na uniforme sa opisina. Walang sinayang na sandali si Alex at agad na itinara. Ang galit na bagay na yun. Napaarap ko naman ang katawan ni Melissa dahil sa bruskong pagpasok muli ng binata. Kaya napaangat ang dibdib ng ginang. Kaya lumuwa ang kapiraso ng kanyang kabundukan na nakabukas na ang butones sa bandang itaas. Kung wala lang kulay itim na panloob si Melissa, ay makikita na ang dulo ng maputing kabundukan na yun. Lalo pang naulol ang binata sa forma ng ginang. Kaya pagkatapos na makapasok, ay maras na pinagtuunan ng pansin ang mga kabundukan na yun. Agad namang napayakap ang masarap na misi sa ulo ng nobyo na hayok na nilalantakan ang kayamanan ng kabundukan na yun para itong halimaw sa kanyang ibabaw na winarag ang kanyang kasuotan upang masibasib ang kanyang mga mapipintog na kabundukan habang umangasap sa masasarap na kabundukang iyon ni Melissa ay siya namang diling ng balakang ito. Kaya napapaangkla din ang mga paa ni Melissa sa likuran ng binata. Sa ginagawang ngayon ay naramdaman na naman ni Melissa na malapit na namang magpasabog ang binata. Ano? Lalabas na ba? Grabe ka. Mahina pero may halong galit na bulong ni Melissa sa nobyo. Tahimik lang ang binata at tuloy-tuloy ang ginagawang paggalaw nito sa ibabaw ng may bahay. May gana ka pang magpakita at gamitin ako. Gayong may iba ka namang chinuturba na iba. Sunod na sambit ni Melissa. Lalo naman umigting ang bogli ng binata dahil sa tunog ng pagbikas ng ginang. May halong bugli at may halong gigil at may halong puot. Nagkatitigan silang dalawa. Matalim ang mga mata ni Melissa habang namumungay at may halong pagsusumamo naman ang mga titig ni Alex. Malapit na si Alex. Humahabol din si Melissa. Masarap na masakit dahil parang mawawarak ang kakaibang lungga sa kanyang alaga sa dami ng bumulwak na mga likido at bumulusok ito ng dahan-dahan sa kaloob-looban ng ginang. Grabe ka, sambit din ni Melissa nang makarating sa dulo. Igalgal ang dalawa nang makatapos. Nablangko ang isipan at parang wala sa mga sarili habang nananatiling magkasugpong ang mga nakasarayan. Halos 5 minuto din sila sa kanilang posisyon hanggang sa magbalik ang diwa sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Nanatili silang tahimik. Nakaramdam bigla ng pagkailang si Melissa. Takot naman ang naramdaman ni Alex dahil baka magalit na naman ang nobya at siya ay pagtabuyan muli. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat at abangan ang susunod na mga kabanata.